Master. Matapos niyang saksihan ang nakakahiyang sitwasyon ng Elder, hindi mapigilan ni Merong Yunhai ang tumawa sa kanya. Sa isip ng Elder, nagtataka siya kung bakit ang swerte ni Merong Yunhai ay lampas sa langit sa pagkakahuli ng isang makapangyarihang pagkatao. Si Chen Pingan, sa kabilang banda, naramdaman niyang insulto ang kanyang katalinuhan pagkatapos makita ang napakaraming immortal na nakaluhod sa harap niya, nagtataka kung ito ay isang paggalang sa pagitan ng mga cultivator. Kalaunan, naisip niya na malamang nga at tinanong kung dapat din siyang lumuhod na nagpabago ng ekspresyon ng lahat. Agad nilang hinawakan si Chen Pingan at pinigilan siya sa kanyang ginagawa. Noon, nahulog ang kayamanan ng Elder. Tumama ito sa direksyon ni Chen Pingan. Pinulot niya ito at bigla siyang nagtanong, saan mo nakuha iyan? Ipinaliwanag ng Elder na natuklasan ng mga disipulo ng Illusory Moon Sect na ito ay isang bagay na may hindi kilalang material at hindi nila ito mabuksan. Kinamot ni Chen Pingan ang kanyang pisngi at sinabing ang material ay ordinaryong kahoy lamang at sa loob ay pagkain lamang. Nang marinig ang kanyang mga salita, tinanong siya ng lahat kung nakikita niya kung ano ang nasa loob. Sumagot si Chen Pingan na wala siyang ganoong kasanayan at ipinaliwanag na alam niya iyon dahil siya ang gumawa ng bagay na iyon. Noon, naalala niya ang nakaraan nang bigyan siya ng gawain na gumawa ng mga laruan para sa mga bata. Nagpasya siyang humanap ng kahoy at gumawa ng mga Lubon lock. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Chen Pingan na nasira ang mekanismo kung kaya't walang makakapagbukas nito kaya maaari lamang niya itong buksan sa ibang paraan. Pagkatapos maghanap sandali, naglabas siya ng nakakatakot na kutsilyo na agad na nagkalat ng mapanirang aura sa paligid ng silid. Sa pagtingin sa kutsilyo, naramdaman ng lahat na nag-flash ang kanilang buhay sa kanilang mga mata. Nagulantang na ekspresyon ang nakapinta sa kanilang mga mukha habang instinctively silang umatras, napagtanto na ang kutsilyo ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa mga sandata ng immortal. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ng lahat na si Chen Pingan ay may hawak na legendary artifact. Nang tumama ang kutsilyo sa kahoy na kayamanan, naramdaman ng lahat na umugang ang mundo na tila lahat ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang Elder ay labis na nagulat sa tanawin, naramdaman niyang nagkabanggaan ang mga batas ng mundo. Hindi nagtagal, nabuksan ang kahoy na kayamanan, na inilalantad ang misteryo sa loob. Binaling ni Chen Pingan ang kanyang ulo at sa pagkalito, tinanong niya kung bakit nagtatago ang lahat sa malayo. Hindi nila sinagot ang kanyang tanong at nagtaka kung ano ang bagay sa loob kung saan ipinaliwanag niya na ito ay isang candy at ginawa niya ito bilang gantimpala para sa mga bata pagkatapos nilang buksan ang kanilang mga laruan. Nang ailapit niya ang candy sa kanyang ilong, natuklasan ni Merong Zhu ang isang malakas na espiritual na kapangyarihan. Puno ng kuryosidad, agad niyang nilunok ang candy. Noon, isang bagzo ng enerhiya ang bumaha sa kanyang katawan at umunlad siya mula sa unang antas ng pill formation direkta sa ika-10 antas. Agad niyang hinawakan ang kanyang kamay at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na iligtas ang kanyang buhay at sa paggabay at pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-breakthrough. Na may bahagyang pagkamahiyain sa kanyang mukha, tinanong niya siya kung maaari niya siyang bayaran sa kanyang katawan. Usok ang lumabas mula sa kanyang ilong at namula ang kanyang mukha. Maganda ang babae at maganda ang kanyang figure at ngayon. Iniaalok niya ang sarili sa kanya dahil lamang sa kanyang candy. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Chen Pingan na tumanggi matapos isipin na maaaring hindi sumang-ayon ang kanyang ama at ipinahayag na hindi niya kailangan ang kanyang katawan sa ganoong walang kwentang bagay. Si Merong Yunhai, gayunpaman, ay masayang nagbibigay ng kanyang pag-aproba at naniniwala na ang alok ng kanyang anak ay ang pinakamahusay na paraan upang bayaran siya. Sa pagtuklas na ang kaisipan ng babae ay nagmula sa kanyang ama, nagpasya si Chen Pingan na dalhin siya sa tamang landas. Ipinaliwanag niya na ang kailan isang puri ay hindi isang bagay na dapat niyang ibigay dahil lamang sa kanyang candy. Sumagot ang babae na pagkatapos niyang dumating sa bundok, kailangan niya ng isang katulong. Sa sandaling iyon, nilusob niya siya at ipinahayag ang kanyang intensyon na maging kanyang katulong. Nakikita ang nag-aalinlangan na mukha ni Chen Pingan, nalungkot ang babae, at tinanong niya kung talagang pangit siya. Tumingin sa kanyang tabi, nakita ni Chen Pingan ang hinlalaki ng kanyang ama, na nagpapahayag ng kanyang pagpapala.
Ang elder sa gilid ay naging demonic at tinanong si Merong Yunhai na huminto dahil sumang-ayon sila na gawing manugang ang kanyang anak na babae. Sa pagkadismaya ng elder, tinanong ni Merong Yunhai ang elder na sunggaban ang kanyang anak kung may kakayahan siya dahil hindi niya mapigilan ang kanyang anak sa kanyang pagnanais. Ang elder ay nakaupo sa galit pagkatapos makita si Merong Yunhai na nagtatago ng isang dakilang Diyos sa kanyang sekta. Noon, naisip ng elder ang kanyang anak at baka maaari rin niya itong ihandog sa senior. Tila nararamdaman ng masasamang iniisip ng elder, hindi mapigilan ni Chen Pingan ang manginig sa takot. Naramdaman ni Chen Pingan na lumamig ang kanyang katawan at nagtaka kung anong kakaibang bagay ang iniisip ng elder. Pagkatapos magyakapan sandali, hiniling niya sa babae na bitawan siya. Salungat sa kanyang kahilingan, hinigpitan ng babae ang kanyang yakap at ipinahayag na hindi niya siya bibitawan. Sa pagtingin sa display ng system, napabuntong hininga na lamang si Chen Pingan matapos matuklasan na walang normal na tao sa sekta na itinapon siya ng system. Sa kabutihang palad, nakumpleto na ang kanyang gawain na sumali sa Mountain Sect. Pagkatapos ay tinalakay ni Chen Pingan ang kanyang trabaho at natuklasan na kailangan lamang siya kapag gumawa ang sekta ng ilang mahahalagang desisyon o nakaranas ng hindi malulutas na mga kahirapan. Sa huli, direktang tinanong ni Chen Pingan kung maaari siyang ilipad pabalik sa bahay. Nang maglaon, dinala nila si Chen Pingan pabalik sa kanyang bahay gamit ang isang teleportation formation. Gayunpaman, nakita ang kanyang nalulungkot na ekspresyon, nagulat si Merong Yunhai. Bagamat napakabilis nilang naglakbay, sa mata ng senior, ito ay kasing bagal ng pagong. Hindi nila alam, nagrereklamo si Chen Pingan sa loob kung gaano kabilis ang bilis at hindi niya naramdaman na siya ay lumipad. Naglakad sa loob, hiniling niya sa lahat na pumasok at magteteya bago sila umalis. Huminga ng maluwag, tinanong ni Merong Yunhai kung maaari siyang mag-ayos ng mas magandang lugar kung saan magalang na tumanggi si Chen Pingan dahil hindi niya maiiwan ang kanyang mga isda at manok. Noon, lumakas ang nakapaligid na aura. Ipinakita ng manok ang isang sulyap ng kanyang kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang naramdaman nilang nagyelo ang kanilang mga katawan sa takot. Napansin ang kanilang hindi magandang ekspresyon, tinanong ni Chen Pingan kung may mali. Habang pinupunasan ang kanilang malamig na pawis, sumagot sila kay Chen Pingan na ayos lang sila at saglit lamang silang kinapos ng hininga. Napagtanto na ito ay isang grupo ng mahihinang tao, iniiwas ng manok ang kanyang ulo sa pagkabagot. Nagmamadaling nagpatuloy si Chen Pingan sa paghahanda ng tsaa at hiniling sa lahat na libutin ang kanyang bakuran habang naghihintay sila. Nagmakaawa ang lahat kay Chen Pingan na huwag umalis ngunit walang saysay ang kanilang mga iyak. Nagulantang na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha habang napagtanto nilang tapos na ang lahat. Hindi pa nila naranasan ang nasaksihan nila ngayon. Isang puno ng peach na napapalibutan ng chi. Isang fish pond na napapalibutan ng chi. Mga manok na napapalibutan ng chi. Maging ang wallis ay sumasabay sa chi, ito ay isang buong bakuran na umaapaw sa chi. Sa pagtingin sa paligid, takot na takot si Merong Zhu at naniniwala ang kanyang ama na sinusubukan sila ng senior kaya kailangan nilang kumapit. Sa sandaling ito, sa lahat ng nakakatakot na kayamanan sa paligid, ang lahat ay nasa dulo na ng kanilang mga lubad. Pagkalipas ng isang segundo, isang ekspresyon ng sakit ang lumitaw sa mukha ni Merong Zhu. Naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib at tinawag ang kanyang ama ng may matinding kahirapan. Noon, narinig ang bahagyang pag-ubo ni Chen Pingan. Sa isang iglap, ang mga nakakatakot na nilalang sa bakuran ay nagbuhos ng malamig na pawis. Ang presyon na kanilang ibinubuga ay nawala ng walang bakas at agad na nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Iminungkahi ni Merong Yunhai na dapat nilang suriin ang ninuno kahit na nagboluntaryo siyang maghanda ng kanilang tsaa. Sumang-ayon ang lahat sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad sa loob. Pagkatapos niyang buksan ang pinto, nakita niya si Chen Pingan na nabibigatan ng tsaa at tinawag siya. Sinabihan sila ni Chen Pingan na umupo dahil kakagagawa lang ng tsaa. Sa pagtalikod, nakita niya ang maputlang ekspresyon ng lahat habang dumadaloy ang pawis sa kanilang mga mukha. Nagtaka siya kung nag-ehersisyo sila sa kanyang bakuran. Naisip niya ito at nagtapos na hindi sila magiging ganoon kapagod dahil maliit ang kanyang bakuran. Sa pagtingin sa pagod na hitsura ng babae, ipinapalagay ni Chen Pingan na siya ang salarin. Na may bahagyang pamumula sa kanyang mukha,
Binaliwala niya ang kanyang mga iniisip at nagbuhos ng tasa ng tsaa ng lahat. Ang enerhiya na nagbabago-bago sa paligid ng tsaa ay kumikinang na may makalangit na kinang na nakakuha ng isip ng lahat. Ipinapalagay nilang ang tsaa ay isang elixir at ang kapangyarihan nito ay dapat na maihahambing sa kutsilyo sa kusina ng ninuno. Nang dalhin niya ang tsaa at amuyin ang aroma nito, agad siyang napasigla. Nataas ang espiritu ng lahat. Ang spiritual root ang nagtatakda ng bilis at puridad ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Nang walang pag-aalinlangan, ininom ni Merong Zhu ang kanyang tsaa. Nakita ang iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, nagtaka si Chen Pinggan kung may mali sa lasa ng kanyang tsaa. Sa susunod na segundo, walang naghintay pa at ininom ang kanilang tsaa na parang sila ay na-dehydrate sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, humingi ang lahat ng refill. Pagkatapos nilang marinig ang kanilang ninuno na nagsasabing hindi sapat, naramdaman ng lahat na kumirot ang kanilang puso at umiyak sa kawalan ng pag-asa. Kinamot ni Chen Pinggan ang kanyang ulo at ipinangatwiran na ininom niya ang lahat ng tubig at wala nang natira. Biglang ngumiti ang elder at kinuha ang kanyang storage ring. Sa susunod na sandali, itinaas ng elder ang kanyang kamay, na ipinahayag na dumating na ang tubig. Galit ang lumitaw sa mukha ni Chen Pinggan at pinalabas ang lahat. Sa labas, iwinagayway niya sila at sinabing ang pag-inom ng labis ay makakasama sa kanilang kalusugan. Pagkatapos silang yumuko at pinasalamatan siya sa kanyang pagtuturo, tiningnan ni Chen Pinggan ang kanilang papalabas na likod at nagtaka kung ano ang itinuro niya sa kanila. Sa ibang lugar, umaalab ang araw na may matinding init. Sumulyap ang isang matandang lalaki sa kalangitan at napansin ang isang tanda ng Epiphany. Siya ang dating ninuno ng Mountain Sect at sa sandaling ito, nagpasya siyang panoorin ang araw para sa isang pagkakataon na mag-breakthrough sa bottleneck. Sa ngayon, hindi siya maaaring magkamali. Hindi nagtagal, malapit na ang araw sa rurok nito. Nilinaw ng matandang lalaki ang kanyang isip at pinagtuunan ng pansin. Noon, dumating ang kanyang pagkakataon at malapit na siya. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang malakas na boses ang tumawag, na naging dahilan ng pagsuka niya ng isang bibig ng dugo. Ang aura ng matandang lalaki ay bumulwak ng magulo nang marinig niya ang lalaking dumating na ipinahayag na nagdala siya ng magandang balita. Ang lalaki ay si Merong Yunhai, at pagkatapos mapansin ang isang mali, maingat niyang tinanong ang matandang lalaki kung bakit siya nagalit. Sa isang iglap, kinuha ng matandang lalaki ang kanyang talam. Sa galit na bumulwak ng hindi mapigilan sa kanyang puso, isang gininto ang silweta ang nagpakita sa kanyang likod habang siya ay sumugod, na ipinahayag na mayroon siyang masamang balita para kay Merong Yunhai. Binugbog si Merong Yunhai ng kanyang ama at ang kanyang mga sigaw ay maririnig mula sa milya-milya ang layo. Nagtataka si Zhang Qingxian at Merong Zhu sa gilid, iniisip na masaya ang matandang lalaki na makita ang kanyang anak. Hindi nagtagal, tumigil ang pambubugbog. Sinabi ni Merong Yunhai sa kanyang ama na matutulungan siya ng senior na mag-breakthrough. Pagod na nakaupo ang kanyang ama. Sinabi niya na ang kanyang paglinang ay nawasak ni Merong Yunhai. Gayunpaman, hindi siya naniniwala kaya hinamon siya ng kanyang ama sa isang pusta. Sumang-ayon ang lahat at bawat isa sa kanila ay nagpahayag ng kanilang net worth bilang kanilang mga pusta. Ang kanilang kumpiyansa ay nagpakaba kay Lolo Merong. Sa pagkakita sa kanyang pagtahimik, hinamon siya muli ni Merong Yunhai. Sa huli, sinampal niya ang mukha ni Merong Yunhai at sinabihan siyang manguna. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng bakuran ni Chen Pinggan. Nalungkot si Lolo Merong sa sirang lugar. Nang malaman na itinuturing ni Chen Pinggan ang sarili bilang isang mortal, nagkomento si Lolo Merong na ito ay isang laro lamang ng isang sinungaling. Pumasok siya. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang katawan at nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Agad siyang tinawag ni Merong Yunhai at ng kanyang anak na may nag-aalalang mukha. Lumuhod si Lolo Merong, natuklasan na nakapasok siya sa tirahan ng isang immortal. Takot na takot siya dahil sa presyon ay hindi siya makagalaw. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang lumitaw mula sa kung saan. Isang lalaking may pulang buhok ang sumugod patungo sa lahat. Nagulantang ang manok sa gilid at agad na sinabihan ang lalaki na huminto. Hindi tinamaan ng lalaking may pulang buhok si Lolo Merong, natulala, ng kaunting buhok. Bago siya makahinto, ang kanyang momentum ay bumuo ng isang buhawi. Sa gitna ng usok, nakilala ni Merong Yunhai ang lalaking may pulang buhok,
Ito ay ang kitchen knife ni Chen Pingan. Si Lolo Merong, na nakasaksi lamang sa kanyang buhay na nag-flash sa kanyang mga mata, nagtaka kung anong uri ng kayamanan ang kitchen knife. Gustong hiwain ng kitchen knife si Lolo Merong dahil napagpasyahan niya na hindi siya mabuting tao at mas mabuting putulin siya. Sumagot ang manok na ang matandang lalaki ay isang hanggal at pagkatapos hiwain, siya ay magiging mas bobo. Nang bitawan ng kitchen knife si Lolo Merong, nagulat siya pagkatapos makita ang isang bagay na lampas sa isang immortal weapon at ang manok, na dapat ay hari ng mga hayop, ang phoenix. Hindi nagtagal, ipinikit ng kitchen knife ang kanyang mga mata. Siya ay naging isang bugzo ng ilaw, at binalaan niya si Lolo Merong na maging magalang o papatayin siya. Bago makasagot si Lolo Merong, bumalik sa loob ang kitchen knife. Agad na yumuko si Lolo Merong sa manok para sa kanyang awa. Sa gilid, tinanong ni Merong Yunhai ang kanyang ama tungkol sa pusta. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.